Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Torren, turning 51 this July, loyal subscriber mo since 2022. At may mga napakinggan na rin akong kwento sa mismong radio drama program mo. Sa totoo lang ay gusto kong i-share sa inyo ang love story ko, pero hindi ko alam kung ipapadala ko ba ito o hindi. Sinusumpong kasi ako ng hiya dahil medyo sensitive ang love story ko. Pero dahil naman sa marami akong napakinggang horror stories sa Papa Dudut YouTube channel ay naisip man kong i-share na lang muna sa inyo ang nakakatakot kong experience. Hindi ko po alam kung sadyang malas ba ako sa mga kotse o sadyang nagkataon lang na yung mga horror experience ko ay naganap sa loob at labas ng isang kotse. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento noong taong 1999. Mag-iisang taon pa lamang ako noon sa trabaho ko bilang English teacher sa isang public elementary school. At dahil sa likas na masinop ako, malaki ang natitipid ko. May pinaglalaanan kasi akong future investment noong mga panahong yon. Ang future ng aking anak, Papa Dudut. 18 years ako noong maging tatay ako. Nagkaroon ako ng anak sa isang ex-prostitute na naging yaya ng bunsong kapatid ko. Nagkaroon kami ng relasyon and boom, nabuntis ko siya. Noong manganak siya ay bigla na lamang naglaho ang babaeng yon at iniwan nga sa akin si JP. Simula noon ay ako nang nag-alaga at nagpalaki sa anak ko. At kahit na nag-aaral pa ako ng kolehiyo noon, ay hindi ko kinakahiya na isa akong single father. Anyway, mabalik tayo sa kwento. Pangarap ko talagang magkaroon ng sariling kotse at alam ko para sa akin ay mas maganda ang mga old model na sasakyan. Binili ko yung sasakyan noong 1999 at ang sabi ng may-ari sa akin ay ibibenta niya lang sa akin ng 40,000 pesos. Natuwa naman ako kasi sobrang mura ng sasakyan at ang sasakyan niyang ito ay model Nissan Altima 1993. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa kotse kaya hindi ko na inalam kung second hand ba itong nabili ng may-ari or third hand na. Hinabili niya sa akin na siya na raw ang gagastos sa pagpapachange ng pangalan ng kotse basta raw bilhin ko na sa madaling panahon. Goods naman siya at okay ang pagpapatakbo ng makina. Kaya noong araw ding yon ay nagkaroon na kami ng deal. And to make the story short, isang araw yung anak ko ay naglalaro sa loob ng bagong sasakyan na bili ko. By the way, 6 years old na ang anak ko. Pumasok siya sa loob ng kotse at ilang minuto pa ang lumipas ay kusa na lamang umandar ang kotse. Para bang may kausap ang anak ko. Kaya narinig ko dahil hindi naman nakasarado ang bintana ng kotse. Anong sabi mo? Ikaw ang may-ari ng car namin? Tumatawang tanong ng anak ko. JP, sinong kausap mo? Pagtatakang tanong ko.
Parang may tinitingnan siya at nag-sign ng quiet ang anak ko. "Shh! Wala akong kausap, Daddy," sabi niya sa akin. Sa puntong yon ay nagduda na ako. "Pinaandar mo ba ang sasakyan? Huwag mong paglaruan ang sasakyan, JP," paggalit na wika ko. Umiling siya at kinuha ang susi sa kotse. Lagi naglalaro ang anak ko sa loob ng kotse at parang may kalaro siya. Sa tuwing dadaan ako sa tabi ng kotse ko ay parang may naaaninag akong isang babae. Nagmamalikmata na naman ako, bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam ang history ng kotse na binili ko. Sa tuwing ginagamit ko siya, laging may napapansin ng isang co-teacher ko. Si Teacher Remy na isa sa mga kaklose ko sa trabaho. "Toren, may kasama ka ba kanina sa kotse mo? Kasi may babae sa likod ng kotse mo," wika niya sa akin. Nagulat ako at sinabi ko sa kanya na walang sino mang sumasakay sa kotse ko. Hindi na lang kumibo si Teacher Remy pero alam kong natatakot siya sa kanyang nakita sa loob ng kotse. Samantala dahil malayo ang school namin sa mismong sakayan ng jeep at tricycle, ay madalas akong nagvo-volunteer sa mga co-teachers ko na sumabay na lamang sila sa akin hanggang sa sakayan. Pero nagtataka ako dahil walang gustong sumabay sa kotse ko. Hindi ko rin nakalain na gagabihin ako at dahil na rin kinabukasan ay graduation ng mga bata, busy kami sa pagpe-prepare. Habang nasa biyahe ako, bigla na lamang akong napatingin sa salamin at pasado na rin ang 9:00 ng gabi yon. May nakita akong babae na duguan na parang sinaksak at nakamulat ang mata. Nakangiti din siya sa akin na parang demonyo. Napreno ko ang sasakyan at nag-turn over ako. Walang tao sa sasakyan maliban sa akin. Nakabangga na pala ako ng poste pero nagasgas lamang ang noo ko dahil nabundol sa manubela ko. Takot ako na pinagpapawisan ng noo ko at hindi ko maigalaw ang kamay ko sa pagkakahawak ng manibela. Hindi naman mabilis ang pagpapatakbo ko. Buwaba ako at nakita ko ang kotse ko na hindi man lang napaano. Ang poste lang ang nag-crack. Sa kabilang banda ay nagpatingin ako sa doktor kung may nangyari ba sa akin. Wala namang masamang nangyari sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sunod-sunod ang kamalasan ang nangyari sa akin. Nagkasakit na rin ang anak ko at parang sa tuwing sasakay ako sa kotse ay parang hinihigop ang enerhiya ko. Pero sa kabila noon ay hindi ko binenta kaagad ang kotse ko dahil kailangan na kailangan ko yon. Hindi ko na lang yun madalas na ginagamit at saka pinabindisyonan ko ang kotse ko sa pare. Siyempre bilang Katoliko ay naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya umasa akong nawala ng masamang enerhiya sa loob ng kotse ko. Pero makalipas lamang ng ilang linggo, simula nang mabindisyonan ang kotse ko ay nakaramdam ulit ako ng kakaiba sa sasakyan ko. Hindi nawala yung bad energy at sa tuwing nagmamaneho akong mag-isa, palagi kong nararamdaman na may kasama ako sa loob. Kaya naging madalang ang paggamit ko sa kotse ko. Nagpasya na lamang akong mag-commute papasok sa trabaho. At ginagamit ko na lamang ang kotse ko sa mga espesyal na okasyon o di kaya ay road trips ng pamilya at barkada. Sa kabilang banda ay napagpasyahan ng mga magulang ko na magbakasyon kami sa Tagaytay. Ako, ang anak ko, sina mama at papa at yung bunso kong kapatid na si Eldred. Si papa ang nagpasyang magmaneho noon dahil siya ang nakakaalam ng ruta papunta sa Tagaytay. At yung sasakyan ko ang ginamit namin noon. Mabilis magmaneho si papa kaya wala pang 2 oras ay narating namin ang isang convenience store na palatandaan namin na malapit na kami sa aming destinasyon. Natatandaan kong pumasok kami sa isang daan. Ang creepy lang kasi saktong pagpasok namin sa daan na yon
Sinalubong na talaga kami ng makapal na fog. Pero hindi namin masyadong pinansin since mataas naman ang lugar ang Tagaytay. Noong maliwanag pa yung daan dahil sa mga poste, pero habang tumatagal ay unti-unti nang dumidilim yung dinadaanan namin. May mga poste naman pero ewan ko ba. Dumating na talaga sa point na sobrang dilim na at kung walang ilaw ang kotse namin baka hindi na namin nakita yung daan. Walang umiimik sa amin at nagdire-diretso pa rin si Papa sa pagdadrive. Hanggang sa napansin na namin yung daan na parang paliit ng paliit. Napaka-weird. Ramdam ko na kinakabahan na rin si Mama kaya nag-decide siya na bumalik na kami since wala rin kaming makitang building na nakatayo. So eto na nga. Hindi pa natatapos doon ang story kasi pagbuelta namin para bumalik, hindi nagbabago yung daan or yung paligid. Sobrang dilim pa rin at sa tagal ng pagdadrive ni Papa, hindi pa rin kami nakakalabas sa daan na yon. So nagsalita si Mama noon na mukhang naliligaw na kami. O kaya naman ay parang napaglalaroan na kami ng engkanto o masamang espiritu. Hanggang sa bumilis yung takbo ng sasakyan namin and then hindi na makontrol ni Papa yung sasakyan. Parang may nagpapaandar noon na hindi namin nakikita. We decided na mag-pray that time, yun na lang yung kaya naming gawin. Mamayang kaunti ay napalingon ako sa bintana ng sasakyan na nasa tabi ko. At kinilabutan ako ng husto kasi reflection ng babae ang nakita ko. Duguan at nakangiti sa akin. Pero sa halip na magpanik ay sinubukan kong kalmahin na lamang ang sarili ko. Ayoko magpakita ng takot kasi baka lalong mag-alala ang mga magulang ko, lalo na si Mama. Si Eldred naman ay himalang natutulog lamang sa kabilang side ng pinto ng kotse, habang ang anak ko naman ay nasa gitna at nakasandal sa kaliwang braso ko at natutulog na rin. Mukhang naiengkanto tayo, sabi ni Papa sa amin. Lalo namang napadasal si Mama na nakaupo naman sa passenger seat sa harapan. Pa, feeling ko ay hindi engkanto naglalaro sa atin. Gusto ko sanang ituloy yung sasabihin ko kasi nakita ko sa rear mirror ang mukha ng babaeng duguan at nakasenya siya sa akin na huwag daw akong maingay. Kaya napapikit na lamang ako at nagdasal na lamang ng taimtim. Hanggang sa umayos na ulit ang takbo ng sasakyan at tuluyang kaming nakalabas sa daan na yon. Hindi na kami tumuloy noon sa Tagaytay dahil nag-decide na lamang kaming umuwi noon. Pag-uwi namin sa bahay ay saka ko ikinuwento ang katotohanan sa kanila na yung kotse ko ang dahilan kaya kami muntik ng maligaw. Kung may multo pa lang naninirahan sa kotse mo, aba ibenta mo na yan, Toren, sabi ni Papa sa akin. Sinubukan ko na po pa pero mukhang ayaw niyang magpabenta. Katwiran ko naman. Actually, ilang beses ko nang tinangkang ibenta ang sasakyan ko kaso palaging hindi natutuloy. Umaatras agad ang mga buyer pagkatapos makita ang kotse. Kaya hinayaan ko na lamang na nakapark yun sa garahe sa inuupahan kong apartment. Kaya pala siguro minamalas ka, anak. Kung ako sa'yo, ipascrap mo na lang yung kotse mo kung wala nang may balak na bumili. Para naman matahimik na ang buhay ninyo ng apo ko. Pangungumbinsi naman sa akin ang aking ina. Pero syempre, Papa Dudut, hindi naman ganun kadali yon. Nangihinayang ako sa kotse ko kasi ng mga panahong yun ay maganda at mukhang bago pa yon. Kaya ayon, matagal siyang natenga sa garahe ko. Hanggang sa nagkaroon ulit kami ng road trip na kasama ang mga kabarkada ko. Trip to Laya, Batangas kami dahil may sikat na resort doon na pupuntahan namin. Kaya madaling araw pa lamang ay bumiyahe na kami para pagsikat ng araw ay nasa Batangas na kami. Sinama ko ang anak kong si JP dahil nag-request siya sa akin. Natawa pa nga yung mga tropa ko sa akin kasi lahat sila, mga binata at dalaga pa. At wala pang responsibilidad sa buhay. Ang concern pa nila ay baka hindi ko raw ma-enjoy ang bakasyon kasi may kasama akong bata. Samantala 3 kotse ang dala-dala namin at isa na roon ang kotse ko.
Bali ako tapos si JP ang nasa passenger seat sa harapan. Tapos yung dalawang tropa kong si Jeff at Yael at yung girlfriend ni Yael na si Lynn ang nasa backseat. Ang mga gamit namin syempre nasa trunk. Sabi ni Jeff, daan na lang kaming expressway sa Carmona exit para 15 minutes lang nandun na kami sa Susana kasi madilim pa noon at nakakatakot bumiyahe. Bandang 3:05 AM ay nasa expressway na kami. Tapos medyo mabilis ang pagmamaneho ko. Pero sure ako na lahat ng sign ay chinek ko na para hindi kami makalagpas. Kaya nung nakalampas na ng ilang minuto ay nagtataka na ako kasi bakit ang tagal? After Southwood Susana na dapat pero wala pa. So inisip ko na baka nakalagpas kaya alert na ako para sa alabang na lamang kami e-exit. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin tapos ay nagtaka ako. 3:25 AM na noon. Nagulat ako at nakita ko na nasa Batangas na kami. Imagine 20 minutes nasa Batangas agad kami. Kinabahan ako. Napansin naman yun ni Jeff kaya sinuggest niya sa akin na umikot na lamang kami para labas daw ng Santo Tomas. Tapos ay U-turn na lang kami para makabalik kami. Nang makarating kami sa toll ay nagtanong ako sa babae doon at same lang din ang sinabi niya sa sinabi ni Jeff. So ayon, sinunod namin, U-turn kami pagka-exit ng Santo Tomas. Tapos pabalik na kami sa express. Dito na nagsimula yung kababalaghan. Lahat halos ng sign at exit binabasa ko at napansin kong hindi na kami makaalis doon. Nagtataka kami bakit panay iba ang exit ang nakikita namin ang haba na ng nababaybay namin noon at hindi ko alam kung gaano na katagal ang biyahe namin. Hanggang sa nalagpasan na namin yung exit ng Lipa. Nagtaka ako bakit pagkalampas namin ay wala akong nakikitang kahit na ano. Kahit yung mga kotse na kasalubong namin wala talaga. Tapos ay wala din kaming kasabay. As in kami lang ang mag-isang bumabiyahe sa daan, imposible hindi ba? That time ay kabado na kami. Kasi super dilim kami na lamang ang sasakyan na naroon. At kahit silip na kami ng silip sa likod ay wala talagang ilaw kaming makita. Maski establishments wala, maski sign ay wala. Mga 30 minutes din siguro ang nakalipas at nag-panic mode na ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal na kaming naroroon. Hanggang sa napagdesisyonan ni Jeff na ibaligtad ko daw ang damit ko. Huminto kami saglit at binaligtad ko ang damit ko. Ginising ko rin ang anak ko at tinulungan ko siyang magbaliktad ng damit. Ganon din sina Jeff at Yael. Nagbaliktad na rin ng damit si Lynn at ang boyfriend niya ang nagsilbing cover niya para hindi namin makita na nakahubad siya. At nung lahat kami ay nagbaliktad na ng damit, ayun medyo may nakita na kaming mangilang-ilang sasakyan. Pero super kaunti pa din. Wala pa din kaming nakikitang kahit ano pera sa ilang sasakyan. Basta binabaybay pa din namin ang highway. 30 minutes nang nakalipas, nagpapanik na ako kasi panay laybay ang nakikita namin. Sumubaba na ako at nanghingi ng tulong sa mga dumaraang sasakyan. Naka-hazard na kami noon tapos may flashlight na kong dala. Kaso ni isa ay walang bumababa sa amin. Mga 10 din siguro ng sasakyan ang dumaan pero may intervals bawat daan nila. Siguro mga after 2 minutes tapos pawala na ang gas namin noon kaya bumalik na ako sa loob. Napansin naman ako ni Jeff na namumutla kaya lumabas na rin siya para alalayan ako. Pagkatapos noon ay biglang may nakita kaming patrol sa malayo. Buwaba ito at doon humingi na kami ng tulong. Pero napansin ko na tingin ang tingin yung isang pulis sa loob ng kotse ko. Kumaway naman at bumati si Yael at Lynn. Tapos yung anak ko ay nagising na rin at nakatingin sa amin. "Overloading kayo sir," sabi ng pulis sa akin. "Dapat hanggang 5 lang ang pasahero ng sasakyan ninyo," dagdag pa niya. Nagtaka naman ako. "5 naman kami bossing," sagot ko. "6 kayo sir. Yung sa passenger seat sa harapan dapat isa lang ang sakay nun. Bakit 2? Asawa niyo po ba yung kasama ng bata?" Sa puntong yon ay namutla na ako. Pagtingin ko ay walang kasamang anak ko pero nakita ko sa reflection niya
Sa katabi niyang salamin ng bintana ng kotse, dalawa silang nasa passenger seat. Si JP at sa tabi niya ay ang babaeng duguan na multo sa loob ng sasakyan ko. Dahil sobra akong natulala, si Jeff na lamang ang sumalo sa akin at siya na ang kumausap sa pulis. Tapos na nga ako ang pulis na gagabayan daw niya kami sa daan sa pamamagitan ng pagbuntot namin sa pulis mobile. Si Jeff na rin ang pinagmaneho ko dahil pagod na ako ng mga oras na yon. Doon na rin ako umupo sa backseat at hindi ko na namalayan na nakatulog na ako habang bumabiyahe kami. Samantala nang makarating kami sa aming destinasyon, may kinuwento sa akin si Jeff. Kaya daw siya buwaba kasi may napansin daw siya sa mga sasakyang dumaraan sa amin habang nasa labas ako. Nagpa-flashlight naman ako sa mga dumaraang kotse pero wala daw siyang nakitang tao na nagmamaneho. Nakaramdam raw siya ng takot kaya sinamahan na raw niya ako noon sa labas. Samantala dahil sa alam ko yung multo sa kotse ko ang salarin kaya kami naligaw papuntang Batangas, kaya pagkatapos ng outing namin ay pinascrap ko na ang sasakyan ko at ibinenta ko na lamang by parts yung sasakyan. Hindi na ako nang hinayang kasi yung nangyari sa amin sa Batangas ang pinaka-limitasyon ko. Nangako na lamang ako sa sarili ko na mag-iipon na lamang ako at bibili na lamang ng bagong sasakyan. Pero Papa Dudut, napansin ko na parang malas yata ako sa kotse kasi kahit na na-scrap na yung kotse ko, kapag sumasakay ako ng taxi o nakikisakay sa kotse ng tropa ko, may nararamdaman akong hindi maganda. Na parabang lahat ng kotse ay may naninirahan na multo o masamang elemento. Brand new man ito o segunda mano. Kaya sa uli hindi na ako bumili ng sasakyan at nagtiyaga na lamang akong mag-commute kahit na mahirap. Ayoko nang maulit pa yung naranasan ko sa haunted na kotse ko noon. Papa Dudut, eto lamang ang may babahagi ko sa inyo. Totoong karanasan ko ito at nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo o hindi sa kwento ko. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Toren. Maraming salamat Toren sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi naman masamang bumili ng second hand at lumang sasakyan. Basta siguraduhin mo lang na worth it ang pagbili mo. Nasa maganda itong kondisyon at gumagana ng maayos. At dahil sa second hand ito, alamin mo ang kasaysayan ng kotseng bibilhin mo. Alamin mo kung sino ang huling nagmay-ari nito. Naniniwala ka man sa multo o hindi ay mainam pa rin na maging maingat sa pagbili ng sasakyan dahil kaligtasan mo at ng iyong mahal sa buhay ang nakasalalay dito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po ay suportahan nyo din po ang Kaistorya YouTube channel at manood sa aming personal vlog, ang Gian Gianna Vlogs. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut
Stories. Dito sa Papa Dudut